Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. Pag-usapan na naman natin itong tungkol sa pagtataas ng sahod para sa mga domestic helper na nagtatrabaho sa Middle East. Noong nakaraang linggo nga kung matatandaan natin, nagbigay nga ng statement ang Saudi Arabia dahil nga basta na nga lang daw nag-i-impose ng taas sahod ang Pilipinas na hindi nga raw ito dinudulog sa kanila or hindi sila nabibigyan na sapat na impormasyon na basta-basta na lamang pinatutupad ito ng Pilipinas na hindi sila aware. Iyon ang according sa sabi ng Saudi Arabia. Ay ipinost nga ng Department of Migrant Workers sa kanilang Facebook page ang kanilang naging pag-uusap sa kabilang bansa. Ito naman sa pagkakataong ito ay sa bansang Qatar, kung saan tinalakay nga nila ang parehong usapin ng pagtataas sahod ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa Qatar. Ito ay sinusulong na $500 increase para sa mga domestic helper. At kung ano ang kanilang napag-usapan, ito nga ang kanilang naging post sa kanilang Facebook page. Nakipagpulong nga daw si Secretary Hans Kakdak kay Excellency Ali bin Said ng Ministry of Labor ng Qatar noong nakaraang September 10, 2025. Layunin ng pagpupulong na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa tungkol sa trabaho, lalo na sa pagpapatupad ng mga bagong reforma para mas maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga Pilipino kasambahay sa Qatar. Nagpasalamat si Secretary Kakdak sa Qatar dahil tinanggap nito ang mahigit 230,000 na OFW. Ibinahagi niya ang pagpapatupad ng Enhanced Reform Program para sa mga Pilipinong kasambahay na layong tiyakin ang maayos na kondisyon sa trabaho para sa pagre-recruit at mas matibay na suporta para sa mga manggagawang Pilipino na nasa bansang Qatar. Kasama nga sa mga mahalagang pinag-usapan ang pagbabago at tinalakay nga ang mga sumusunod. Ito nga yung mga naging sentro ng kanilang pag-uusap. Sabi dito, pagtaas ng minimum na sahod mula $400 at hindi bababa sa $500. Sabi pa rito, obligadong Know Your Employer System. Yung protocol daw na yan ay dapat kilalanin muna ang amo bago magtrabaho. Ito sana maganda ito kung magkakatotoo. Alam naman natin lalo na sa Middle East, kahit blacklisted na minsan or kahit nasa listahan na ng mga mapang-abusong amo ay nakakakuha pa rin yung ibang amo ng mga bagong domestic helper. Digital Welfare Monitoring System para masubaybayan ang kalagayan ng mga manggagawa. Taunang medical check-up, mas mahigpit na pamantayan sa pagre-recruit, whitelisting policy. Mas pinalakas na mga support system para sa mga OFW. So yan lang naman yung sinabi ng DMW sa kanilang statement na nilabas nga nila sa kanilang Facebook page. Kung saan, dinihighlight nga lang din nila dyan yung pagtaas daw ng sahod ng $400 na hindi bababa sa $500. Tapos yung sinabi nila yung obligado know your employer bago makapagtrabaho ay alam na agad kung sino magiging employer na sana magkatotoo. Tapos yung mga digital welfare monitoring system, so sana nga totoo para hindi naman tayo magkaroon ng mga nagiging biktimang domestic helper kapag pumapasok sila sa bansang pinagtatrabahoan nila. At yung taunang medical check-up na napaka-importante dahil after 1 year nga kung nagiging overwork ang isang domestic helper sa isang employer ay hindi naiiwasang magkasakit ito. Kaya naman importante talaga ang taunang medical check-up. At syempre sana magkatotoo itong mahigpit na pamantayan sa pagre-recruit ng whitelisting policy. Ang nakakapagtaka rito mga kabayan, ang nilabas na ito na statement ng Department of Migrant Workers ay medyo iba sa inilabas ng Ministry of Labor ng Qatar sa kanilang Facebook page. At narito nga ang nilabas ng Ministry of Labor ng Qatar kung saan nakapaloob nga rito at sinabi rito sa kanilang statement ang mga sumusunod. Unang-una, sinabi nila dyan na hindi pa rin daw ipatutupad, nakalagay dyan hindi pa rin daw ipatutupad ang nakatakdang minimum wage para sa mga Pilipinong kasambahay. Ang sahod ay mananatiling nakadepende sa supply at demand o kung paano ang kalakaran ng trabaho. So, depende pa rin daw yan sa pag-uusap. Hindi porket sinabi ng DMW sa kanilang statement, sa kanilang Facebook page, na ang sahod ay 400 at hindi dapat bababa sa 500,
Pero dito, sinasabi ng Minister of Labor ng Qatar ay nakadepende yan sa supply and demand at kung paano ang magiging kalakaran sa trabaho. So, hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng kalakaran sa trabaho. Siguro depende sa magiging trabaho ng isang domestic helper sa loob ng bahay. Sinabi rin nila dito, ang GC Gulf Cooperation Council ang pinakamalaking destinasyon ng mga Pilipinong manggagawa, pero nag-alala ang mga bansang kabilang sa GCC dahil sa mga bagong patakaran ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa pagkuha ng kasambahay na ipinakilala ng walang konsultasyon o pakikipag-ugnayan. So parang katulad din ito ng sinabi ng statement report ng Saudi Arabia na nagkakaroon tayo ng mga bagong panukala na hindi naman natin ikinukonsulta sa gobyerno or sa ministry ng Qatar at sinabi nga rin ito noong nakaraan ng Saudi Arabia. So ipinahayag ng GCC ang kanilang hindi pagsang-ayon. Ito na nga, hindi pagsang-ayon sa kawalan ng konsultasyon. Ito nga sinasabi natin. Lalo na't may umiiral ng mga kasunduan at linya ng komunikasyon tungkol sa pagkuha ng mga manggagawa. So parang miscommunication. Wala na namang konsultasyon na nangyari. Hindi nga sang-ayon na naman ang bansang Qatar dito sa kanilang bagong pinanunukala ng ating bansang Pilipinas. So ang nagpahayag dito, hindi lang ang bansang Qatar, pinahayag ng GCC ang kanilang hindi pagsang-ayon. So hindi ng Qatar ang nagsasabi ng ganitong statement. Dahil dito, repasuhin ang proseso kung paano tinatakda ang sahod para masiguradong patas para sa parehong panig, manggagawa at employer. So dito pa lang medyo mahabang usapin ito kasi sinabi nilang re-repasuhin, ibig sabihin pag-aaralan pa nila yan kung talagang matutuloy ba yung 400 at hindi bababa sa $500 na tawag ng ating mga kababayang domestic helper na nagtatrabaho sa GCC. Alam naman natin pagdating sa taas sahod ay talagang mahabang usapin yan para sa kanila. Kayong hindi naman ganun kataas at kung iisipin natin ang $500, magkano lang din naman yan. So ayon sa GCC, may umiiral na mga batas at regulasyon sa paggawa ng pagprotekta sa lahat ng manggagawa. Meron ding standard contract para sa mga Pilipinong manggagawa na nagbibigay ng malinaw na kasunduan para mapangalagaan ang karapatan, siguraduhin ang pagiging patas at iwasan ang mga maling gawain. Dagdag pa rito, mas pinatibay ng GCC ang kanilang mga batas para maprotektahan ang dignidad at karapatan ng lahat ng manggagawa, habang pinapangalagaan din ang karapatan ng mga employer. Gumagawa rin sila ng malinaw na proseso para sa maging maayos ang recruitment ng mga Pilipino ayon sa umiiral na batas at masiguro ang kapakanan parehong manggagawa at employer. Kung may alitan sa problema sa pagitan ng mga manggagawang Pilipino at amo, ang may tungkulin na mag-ayos nito ay ang Ministry of Labor ng mga bansang GCC. So, ito parang ang sinasabi nila, ayaw nilang pumagitna ang Pilipinas sa mga problema kung sakaling nagkakaroon ng conflict sa pagitan ng amo at ng Pilipino. Sabi nila, tungkulin ng mag-ayos nito ay ang Ministry of Labor ng mga bansang GCC. So, parang narinig na natin ito dati nung may mga naging issue ng maltreatment o yung mga issue ng pagpatay dati. So, parang ayaw nilang makialam muna agad-agad ang Pilipinas. Kung natatandaan nyo, sa issue ng mga runaway sa bansang Kuwait, halos ayaw nga nilang ilagay yung mga runaway dun sa shelter na itinayo or shelter mismo sa loob ng mga embassy kung saan gusto nila ilagay yung mga runaway dun sa kanilang tinatawag na shelter na which is pinapatakbo ng ministry. So parang gusto nila maging in control sila, which is parang minsan kasi lalo na yung mga runaway ng mga kababayan nating domestic helper, natatakot na sila na para mag-stay pa rin kung saan yung mga shelter na ginawa ng ministry. Mas safe sila kung andun sila sa mga shelter ng mismong embassy natin. Pero ito kasi sinasabi nila na kung may alitan daw ang Pilipino at amo, kailangan ang mag-handle ay tungkulin daw ito ng Ministry of Labor ng mga bansang GCC. Kaya nga, di ba, parang nagkakaroon ng problema ngayon sa bansang Kuwait or hindi basta-basta nakakapagpadala ng mga domestic helper sa bansang Kuwait dahil nga mayroon silang mga kondisyon na hinihingi at kasama nga rito yung paglalagay ng shelter
kumbaga sa embassy, sila mismo sa Philippines Embassy ng Kuwait ang mga halaga doon sa mga runaway. So ito kasi yung mga ayaw ng ministry ng Kuwait, kaya nagkakaroon ng problema ngayon sa bansang Kuwait. Now, which is sinasabi nga nila sa mga bansang GCC, gusto nila mangyari yung mga ganitong binibigyang diin din ang kahalagahan ng maagang pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng Qatar at Pilipinas tungkol sa mga usaping paggawa habang iginagalang ang mga batas at patakaran ng bawat bansa. Ito naman mga kabayan ay hindi nga bagong usapin, kasi nga napag-uusapan na rin, alam naman natin na ang trabaho ng mga domestic helper, lalong-lalo na sa GCC, ay hindi basta-basta. Marami ang hindi sineswerte, may ilan-ilang sineswerte. Pero itong taas sahod na 500 para pag-usapan at patagalin at pagdebatihan at kung saan-saan man ito mapunta, parang masyado nilang pinapahaba ang proseso. Dahil kung titingnan natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan domestic helper, lalong-lalo na nga sa GCC, ay talaga namang nakakaawa rin minsan yung kanilang mga estado, kasi nga hindi naman lahat swerte. Yung iba swerte kasi nakakatagpo sila ng mga employer na tinuturi silang pamilya, pero yung iba, ang nangyayari, hindi lang sila basta-basta nagtatrabaho sa isang employer, ang nangyayari ay pinagpapasapasakan sila or pinapahiram sila sa kapamilya ng ibang employer. Yung iba nga, kahit may sakit minsan, di ba, pinagtatrabaho pa rin. So yun, sana hindi na magtagal itong usapan ito at sana maaprubahan na ito para hindi na nga ito natetenga at para mabigay na rin kung ano yung nararapat na sahod para sa mga kababayan nating domestic helper. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.